Ligaw po sa amin na nakipag-ugnayan, nakipagtulungan, nakipagsabuatan ang Philippine government sa ICC para dakipin si Pangulong Duterte. At para sa amin, para sa akin personal, impeachable offense yun. Sa betrayal of public trust. Kung pagbabatayan natin yung naging aligasyon ng dating mga sundalo, yung sinasabing karamihan sila kanila ay mga Marines, at nabulgar nga doon na sinasabi, ayon sa kanila, di umano'y nakikipag-ugnayan yung ICC prosecutor sa ilang mga personalidad sa gobyerno sa ating bansa. Sa kasagsagan na wala na sa jurisdiction. Yun din po ba ay maaaring maging questionable at pwede ring idulog sa pre-chamber? Pwede, kung mapatunayan, yun ang pinaka-importante muna, Admar, kasi madali namang gumawa ng affidavit eh. Kailangan patunayan muna. Naalala ko kasi di ba, si Ramil Madriaga gumawa ng affidavit. Tapos, ginamit na agad nila sa impeachment, hindi pa naman napapatunayan. So, tama ka, pwedeng gamitin yan sa ICC ni Nicholas Kaufman, but I'm sure bago niya gamitin yan, i-verify niya muna yan kung totoo nga yan. Opo, ang kaibahan lang din ata sa kanilang affidavit dun sa naging example nyo po na si Madriaga. Dito, dinetalye, tapos meron pang mga larawan na inilakip doon sa kanilang affidavit. Ngayon po, nagliham po ang pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte, sa presidente po ng ating bansa at nagbigay ng katugunan, no? Kung pwede natin maipikita yung tugon ng presidente rito. At sinasabi nga dito po sa kanyang reply ng Pangulo na binibigyang diin niya, sabi rito, I am certain to this end, this government will not assist the ICC in any way, shape, or form. So, yan yung binigyang diin po. So, if ever po na ito nga po ay hindi nasunod, dito nga po sa kanyang pangako mismo, at meron pa ngang reply nga ang Pangulo kay VP Sara, assurance dito, kasi nanindigan siya na sabi pa niya dito, as is my sworn duty, I will continue to defend and assert the sovereignty of the Republic of the Philippines at all times. At sakaling hindi totoo ito at nakipag-ugnayan ang gobyerno, may mga paglabag po bang nagawa ang mismong presidente? Para sa akin, impeachable offense yun. Nasama na natin yan sa petition for habeas corpus na hindi totoong hindi nakapag-ugnayan ng Philippine government sa ICC. Batay mismo sa mga dokumentong linabas mismo ng respondents dun sa petition for habeas corpus case. Pinakita natin sa petition for habeas corpus na hindi totoo na galing sa Interpol yung request to arrest the former president. Ang nangyari lamang ay ICC nag-email sa Interpol office sa Manila, which are composed of Philippine officials. So hindi po totoo na dumaan sa ICC. Kumbaga, kaya dumaan po sa Interpol. Hindi po Interpol ang nag-request. ICC po ang nag-request diretso sa Interpol office sa Manila na puro Philippine government officials lang din po ang tumatao doon sa office na yun. Opo. So, ligaw po sa amin na nakipag-ugnayan, nakipagtulungan, nakipagsabuatan ang Philippine government sa ICC para dakipin si Pangulong Duterte. At para sa amin, para sa akin personal, impeachable offense yun. Sa betrayal of public trust.